Amen. Amen. Sabong malakas ulit ng palakpakan para sa Panginoon na may kasamang sigawan. Glory, glory. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Talagay ko po, handa na po tayong sumamba sa Panginoon ngayong umagang ito. Tingin niyo ba? Amen. Ngayon po, sambahin natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aaral natin ng Kanyang salita. Let us ready ourselves. Sabay-sabay po natin itong i-proclaim as we speak to ourselves. Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama namin, nandirito po kami. Nandirito po ang puso namin at nandirito ka. Kumpleto na po, Panginoon. Kumpleto na po. We become a church this morning because you are here in our midst. You are the King and we worship you in spirit and in truth. Dalangin po namin, Panginoon, as we open your word, as we study the Bible, mangusap ka nga po, Panginoon. I-lead po ninyo kami sa aming pong pag-aaral ngayong umagang ito at hindi lamang po sa aming mga tenga namin marinig ang iyong salita, kundi tumanim po ito, mamunga, lumago sa aming pong mga puso. Thank you, Lord God, and we pray for the power of the Holy Spirit. Manguna ka po sa amin, Banal na Espiritu. Puspusin mo po, hindi lamang ang lugar na ito, kundi ang puso, isip, espiritu at kaluluwa ng bawat isang nandito para maunawaan namin ang mensahe mo sa amin ngayong umaga. Thank you, Lord, for your presence, your blessing. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Praise God. Ayon po sa pag-aaral ng Philippine Council of Evangelical Churches, ito po yung organisasyon sa Pilipinas na kung saan ang mga churches ay part together nito pong church na to, organization na ito. Philippine Council of Evangelical Churches, meron daw pong 55,000 na Christian churches sa Pilipinas as of 2025. No? 55,000 churches, katulad po natin ngayon. Kung wala ho tayo ngayon, edi 54,999 na lang. Pero, can you imagine that? 55,000 churches in 2025. Ngayon pa lang yun. Therefore, meron nang nagaganap na 55,000 na worship services this Sunday alone. Itong Sunday na to lang, 55,000 na simba ang nangyayari ngayon pong araw na ito. Pero yung iba hong churches, meron pang second service. Tayo ho, isang service lang. Yung ibang churches, meron pang evening service. At yung ibang churches, meron pang midweek service. So sa loob po ng isang linggo, may mga churches na 4 na beses or mahigit pa na nagsisimba. So sa makatuwid po, hindi lamang po 55,000 worship services ang nagaganap. Probably 110,000 at least ang nagaganap na simba kada po buong linggo. At dahil po dito, per month, that will be 440,000 na simba. Per month. 440. At sa buong taon, ilan? 5,280,000. Ang daming simba ang nagaganap. Ngayong araw na to, kasabay natin, ngayong oras na to, ang daming nagaganap na simbahan na sabay-sabay nagsisimba. Christian churches pa lang yan. Hindi pa ho natin sinasama dyan yung ibang religion. Hindi pa. Puro Christian churches pa lamang po yan. And kapag tinignan po natin ang barangay sa buong Pilipinas, meron lamang pong 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. So, lampas-lampas yung dami ng simba. No, lampas-lampas. 42,000 lang ang barangay. Ang churches, 55,000. So, if this is the amount of worship, kung ito yung amount ng pagsisimba o pagsamba na ibinibigay sa Diyos ng bansang ito, nitong bansang ito, ano na kaya ang quality dapat ng mga churches? At ano na kaya ang quality ng buhay dapat ng mga tao kung ganito karaming samba ang nangyayari sa bansang ito? Maganda na dapat. Maayos na dapat. Unless we are missing something. Unless something is wrong. Kaya po pamagat natin, ngayong umaga, gusto po nating hanapin the 4 signs of true worship. Kapag tunay ang worship natin, then we are sure everything will be all according to the will of God. Pero kapag merong sablay ng konti, we need to know, what are the 4 signs of true worship? What is worship?
Ito po nakaraang mga linggo, pinag-aaralan po natin yan. We have been defining worship. Dito nakaraang 3 linggo at least, pang-4 na Sunday po natin ngayon. Pero very, very simply, sisimplihan ko lang po ang definition ng worship. Worship is meeting God. Ang worship ay pakikipagtagpo sa Diyos. Kapag ka nakatagpo mo ang Diyos, worship yon. Kapag ka hindi mo nakatagpo ang Diyos, hindi worship yon. So ngayong umagang ito, kanina po, umaawit tayo. Naka-worship na ba kayo? Nakatagpo nyo na ba ang Panginoon? No, kung hindi pa naman tapos ang worship service natin, we hope na finally at the end, makatagpo natin ang Panginoon. Pero I hope kanina pa lang, sa opening prayer pa lang, ready na ang puso natin to worship the Lord. Then naka-worship ka na. Nakasimula na tayo ng worship ngayong umagang ito pa lang. Now, since worship is entering God, is meeting with God, worship is like entering the realm of the holy. Siguro para mas madali natin maintindihan, simplihan natin, Wi-Fi. Okay, Wi-Fi. Ang Wi-Fi po, kapag ka ikaw ay malapit doon sa signal, malakas ang iyong Wi-Fi. Pero pagka malayo ka, kahit na mag-connect ka na mag-connect, hindi ka kukonect sa Wi-Fi, di ba? Kunyari, itong bilog na to, ito yung signal ng Wi-Fi. O ang signal ng Wi-Fi hanggang dyan lang sa hagdan, nando doon ka sa baba ng hagdan, hindi ka nakakonect, hindi ka nakarating doon sa range ng signal ng Wi-Fi. Okay? Now, it's another thing na ikaw ay nasa loob ng range ng Wi-Fi. It's another thing to connect doon sa Wi-Fi. Ito pong church natin ngayon, pagka kinuha niyo po mga cellphone ninyo, pero wag niyo nang kunin ha. Pag kinuha niyo mga cellphone niyo, tinignan niyo po ang mga, ano ba tawag dyan, available na network sa church natin. May makikita po kayo nakalagay, DVD network. Day by day network. Kayo po ay nasa loob ng range ng day-by-day network na Wi-Fi. Pasok sa loob. Pero ang tanong, konektado ba? Hindi. Di ba? Hindi konektado. Ang konektado lang po yung multimedia natin doon sa likuran. Kasi importante po na connected sila dahil tayo po ay online and live stream. So, sila yung connected pero nasa loob tayo ng realm ng Wi-Fi. Ganon din po sa Panginoon. No, ang worship sa Panginoon ay kapag tayo ay nakapasok o tumama man lamang doon sa gilid ng signal, pero when you connect, that is worship. Bigyan ko po kayo ng konting illustration. Meron po tayong PowerPoint dito. Okay, if that is God, at yung bilog na yan, okay, yung bilog na yan, yan po yung signal ng Panginoon o yung kanyang tinatawag na realm or dominion, yung lugar po na yan. Ang tao po, ikaw yan, nasa baba. Pag yan po ay nag-attend na tayo ng worship service at pagkatapos po ay lumapit tayo sa Panginoon, pakiclick please. Ulit, pakibalik. Isang click lang, dahan-dahan lang, okay? Click. Yan. Slow motion. Unti-unti tayong lumalapit sa Panginoon. At kapag ka ikaw ay dumikit, doon sa gilid man lamang ng presensya ng Diyos na yan, pag ikaw ay dumikit, worship. Di ba? Madali pong intindihin. Pag ikaw ay malayo, okay, pakibalik tayo sa unang position. Back, pakiback. Okay, pag tayo po ay malayo, walang worship. Pag tayo po ay paikot-ikot lang dyan, pwede ka magpaikot-ikot dyan sa realm or sa signal ng Diyos na yan, walang worship. Nakasimba ka, oo, pero hindi ka nakadikit man lang sa presensya ng Panginoon. So pakiclick ulit ng isa. When we come together during church, ito pong gusto natin mangyari. Nakakalapit man lamang tayo, nakakadikit man lang tayo doon sa gilid man lang ng presensya ng Diyos. At kapag ka nakadikit po tayo doon sa gilid ng presensya ng Diyos, worship. Yun na po yung worship. Tapos pakiclick na isa pa. At kapag kayan po, nagtuloy-tuloy po tayo sa loob ng presensya ng Panginoon, yan na po ang ibig sabihin talaga na tayo ay connected sa Panginoon. It's important, tignan niyo po nung pumasok na po yung tao doon sa signal o doon sa presensya ng Panginoon, naging, diba, parang nawala na siya, yung bilog niya na join na together, nag-blend na po sila. Kasi yung sinasabi, lalo na po kung alam niyo yung kantang I Worship You, sabi po ng kanta, when all things that surrounds become shadows in the light of you. Kapag tayo raw po ay sumasamba sa Panginoon, lahat ng bagay sa paligid natin nawawala na ng importansya. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga na lamang ang Diyos at yung connection po natin sa Panginoon. So mga kapatid, ngayong umagang ito, we are
worshiping the Lord. Lumalapit tayo sa Panginoon. Ang goal po natin, dumikit man lang tayo sa gilid ng presensya ng Panginoon. That is the beginning of our worship. Pero we are hoping that we can truly connect at papasok po tayo sa presensya ng Panginoon. That is our definition of worship. That is our goal. Yun po ang desire natin na ma-achieve ngayon pong umaga na to. So, Pastor, how do I know? Naintindihan ko na, Pastor. Madali na maintindihan sa diagram natin. How do I know if I have really worshiped the Lord? Paano malalaman kung talaga samba mo ang Panginoon? Paano ba nalalaman kapag ikaw ay malungkot? Pag malungkot ka, nalalaman mo, di ba? May mga bagay na dati gusto mo, pero dahil sa sobrang lungkot mo, di mo pinapansin. Dati, mahilig ka dito sa paborito mong pagkain, pero malungkot ka, kahit na nasa harapan mo na, wala kang gana. Dati, mahilig ka sa ganito, pero dahil malungkot ka, hindi mo pinapansin. Kasi malungkot, meron pong effect. Kapag ikaw naman ay masaya, kahit na meron ng ginawa sa'yo na hindi maganda, hindi mo pinapansin. Kasi masaya ka eh. Diba? Tumatalbog. Kung angry ka naman, kung galit ka, tumataas yung BP mo. Meron ng mga senyales kung tayo po ay tunay nakakasamba sa Panginoon. Read with me Isaiah chapter 1 or Isaiah chapter 6, verse 1 to 4. Ganito pang sinasabi. Noong taon, namamatay si Haring Uzzias. Nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang nagsasalita po rito ay si Isaiah, yung pong propeta Isaiah. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan. At ang bawat isa ay may 6 na pakpak. Siguro po, sige, yun muna, dyan muna tayo. No? So, si King Uzziah, siya po yung isa sa maayos na hari sa panahon po ng mga sa panahon ng Juda, nahati po kasi Israel North, Judah South. Siya po ay hari sa South. 52 years na naghari ito pong si Haring Uzzias. At pagkatapos po noon, siya ay namatay. Nung siya po ay namatay, pumasok po si Isaias sa loob ng templo at nakita niya ang Panginoon. Yan sabi rito, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na na trono. May mga at ang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin. Ang serapin, isa po itong uri ng mga anghel. No, mayroong anghel daw na kerubin, ulo lang, sabi, tapos may pakpak dito. Meron din naman mga serapin, 6 ang pakpak daw nito. Yung 2 nakatakip sa muka, yung 2 panlipad, yung 2 nakatakip sa paa. 6 daw po mga serapin na ito. Tuloy po natin 2 nakatakip sa muka, 2 sa paa, 2 ginagamit sa paglipad. Verse 3, sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kaniyang kaluwalhatian. Ang lakas ng kanilang tinig ay nayanig. Ang mga pundasyon ng mga templo at ang loob nito'y napuno ng usok. So you can imagine what happened. Namatay yung hari, nakakagulo sila, maganda ang kanilang economy, pero namatay yung hari. Kaya medyo walang hari nung time na to. Pumasok po ngayon itong si Isaiah sa loob ng templo at sa pagsamba niya po sa Panginoon, ibang klaseng Panginoon ang kanyang nakita. Nakakita po siya ng vision. When we truly worship God, you will know that you have worshiped God when we see God as God. Pag nakita mo ang Diyos bilang Diyos. Minsan po, when we worship the Lord, iba ang tingin natin sa Diyos. We see God, pumunta po tayo rito. We see God as vending machine. Minsan ganun ang tingin natin sa Kanya eh. Meron akong kailangan, sisimba ako. Wala akong kailangan, hindi ako sisimba. We see God as a vending machine. May kapalit, may transaksyon. Pag ginawa ko to, Lord, ibigay mo to. O hindi ko kailangan to, hindi ko gagawin ito. It becomes transactional. Yan po nangyayari sa worship. Pero si Isaiah, nakita niya po ang Diyos sa kanyang kabuuan bilang Diyos. God is King. Nakita ni Isaiah, hari. Noong time na yon, namatay ang hari, walang hari. Ito ang nakita niyang hari na nakaupo sa kanyang trono. God is high and exalted. Dakila. Nakita niya si Yahweh na dakila, makapangyarihan. Nakita niya si Yahweh, mataas, glorious, majestic. Nakita niya yung kalakihan ng ating pong Panginoon. And
served by seraphs, ng mga anghel. Pinaglilingkuran ng mga anghel ang ating Panginoon. Nakita niyo yung trono, may mga anghel sa paligid, ang liwa-liwanag ng trono, ang taas-taas ng trono, dakilang-dakila ang Panginoon. At itong mga anghel na to ay umaawit ng sabay-sabay. Sabi nila, Holy, Holy, Holy. Yung mga holy angels, sinasabihan nila ng holy ang Diyos. Ang galing, holy na nga sila eh. Pero mas holy pa rin ang Panginoon sa kanila. Alam niyo po sa Bible, ang Diyos lang ang sinasabihan ng tatlong holy, holy, holy. Ano ang ibig sabihin ng tatlong holy na yan? Sa atin ho, sa Pilipinas, sa English po, ang basa nila dyan, holy, holy, holy. Pero tayo mga Pilipino, alam niyo kung ano dapat nabasa natin dyan? Banal na banal na banal. Parang poging, poging, pogi. Oh, may kilala ba kayo na ganon? Wala. Okay? Kasi pag inuulit-ulit mo, di ba? Ang ganda-ganda-ganda niya. Hanggang 3, maximum, superlative na yon. Pero pag ginawa mong 5, ang ganda-ganda-ganda-ganda, corny na. Diba? Parang hindi na totoo. Pero hanggang 3 ang maximum. So ang Diyos ay hindi lang banal. Siya ay banal na banal na banal. Ganun po ang status ng Panginoon. And God is powerful. Kaya sabi po doon sa bandang verse 4, sa lakas ng kanilang tinig ay nayayanig ang pundasyon ng templo. Imagine niyo po itong church dati, yumayanig. Dahil nagpe-praise and worship tayo kanina. Nararamdaman niyo ba yun? Para yumayanig yung ceiling. Minsan nanonood tayo ng video natin sa YouTube, yumayanig yung camera natin. Kasi ang lakas ng bass. Yumayanig yung camera. Dahil po sa ganong uri ng pagsamba, napuno raw ng usok yung buong templo na yun. No? Napakadakila. Can you imagine? Can you draw that in your mind? Can you imagine a high, glorious throne, no? Ang liwanag, merong mga anghel, at ang Panginoon ay nasa kanyang templo. Bakit gano'n na nakita ni Isaiah? Bakit gano'n na nakita ni Isaiah? Alam niyo po kung ba't gano'n nakita niya? Kasi yun, nakapasok siya doon sa bilog kanina, nakapasok siya sa presensya ng Diyos. Kapag ka nakapasok ka sa presensya ng Diyos, makikita mo ang Diyos sa kanyang templo. Siyempre, hindi mo makikita sa mata mo, pero makikita mo sa puso mo ang Panginoon. Si Isaiah, pumasok po siya sa earthly temple, pero nakita niya yung heavenly temple ng Panginoon. Now, when we worship the Lord, ganyan po nangyayari. Papasok ka rito, uupo ka, aawit ka, maya-maya nararamdaman mo, iba na to ah. May nangungusap sa akin sa loob. May nagtutulak sa akin. Yung dibdib ko parang gustong umiyak. May nararamdaman ako na parang kakaiba. Hindi tayo nakabatay sa pakiramdam, pero nakikita mo na, Diyos ko, ang galing-galing nitong Diyos na to. Ang buti-buti nitong Diyos na to. Mahal na mahal ko itong Panginoon na ito. You see God as God. Meron po akong kaibigan. Siya po ay teacher ng Sunday school. Ito po kaibigan ko na to. Medyo matanda na po siya, nag-retire na po siya. Siguro ngayon, siguro mga 70 years old na siguro siya. Ito pong kaibigan ko na to, teacher siya ng Sunday school. Siyempre, Sunday school, mga bata, mga youth, at least ang pinakamatanda na tinuturuan niya, mga youth. Pero, meron po siyang rango sa military. Na mag-retire po siya sa military, ang rango po niya ay 2-star general, ang rango niya sa Marines. 2-star general. Pero pag nakikita po kami sa church, nakapolo lang siya, nakapantalon lang siya, nagtuturo po siya ng Sunday school. Tapos pag nakikita kami, oh kuya, sir, appear lang kayong dalawa, kape lang kayo, kwentuhan lang kayo, para bang close-close din nyo. Pero kapag nakita nyo siya, pag siya ay inyong dinalaw sa kanyang kampo, pag dinalaw nyo siya, sambang dyan, Marine, dito sa Fort Bonifacio, pag dinalaw natin siya sa kanyang opisina, makikita mo, hindi ka pwedeng pumasok basta-basta sa opisina niya. Ang dami-dami mong dadaanan muna na gwardiya, ang dami-dami mong dadaanan na sentry, ang dami mong dadaanan na secretary bago ka makarating sa kanyang opisina. At kapag dating mo sa kanyang opisina, pagpasok mo sa opisina niya, makikita mo punong-puno ng mga medalya, punong-puno ng mga bandera, punong-puno ng kung ano-ano, mga award, certificate, plaque, trophy. Ang dami-dami nakapaligid sa kanyang opisina. At paglabas, after ninyo mag-usap, nag-uusap kayo, tatawag lang siya, dadating yung kape, dadating yung merienda. Pag may papasok na colonel, sasaludo sa kanya.
Pag may papasok na 1-star general, sasaludo sa kanya. Paglabas namin sa opisina, pupunta kami sa parking, lahat, kahit na yung mga platoon, tumatakbo, titigil, sasaludo sa kanya. Nung nasa church kami, Sunday school teacher siya, akala mo, yung kausap mo, kalaro mo lang. Pero nung pumunta ka sa Fort Bonifacio, naglalakad ka, yung mga tangke, sumasaludo sa kanya. Siyempre, hindi yung tangke, no? Yung driver ng tangke. Hihinto para sumaludo sa kanya. Kasi 2-star general. Doon mo biglang marirealize, kaibigan ko to. Pag nakikita kami sa church, akala mo ganun-ganun lang, appear lang kayong dalawa. Natutuwa po ako nung siya ay tumungtong na 1-star general, pinakita niya sa akin yung Bible niya, yung kanyang ano ba tawag doon, Strelya, yung kanyang star, ikinabit niya doon sa Bible niya. Tapos sabi niya sa akin, Pastor, general na ako. Sabi niya ganun, nakakatuwa. Tapos nag-retire siya, 2-star general siya. Di ba? Minsan po ganyan tayo sa Diyos, parang, saan ka pupunta? Sisimba. Bakit? Kakantahan daw ang Diyos. Parang ganun lang. Pero pag nakita po natin ang Panginoon sa tunay niyang kalagayan, when we worship the Lord, that is the real meaning of worship. Doon mo talaga nasamba ang Panginoon. Kapag ka nakita mo habang maawit ka, ang tindi nitong Diyos na to. Grabe itong Diyos na to. Karapat dapat purihin itong Diyos na to. Karapat dapat siyang sambahin. Lahat dapat pwede ibigay ko sa Kanya dahil mabuti itong Diyos na to. That is true worship. When you see God as God, pag humahanga na tayo sa Diyos, worship na po yan. Kaya pag umaawit tayo, minsan napapasigaw ka, minsan napapapalakpak ka, minsan napapatalon ka, minsan itataas mo ang kamay mo. Ang dami mong nagagawa dahil naunawaan po natin kung sino po ang Panginoon sa buhay natin. Now, that is worship. Mga kapatid, we see Him as God. When you see God as God, you will fall in love with Him. Amen? You will fall in love with God kapag nakita mo siya sa Kanyang pagka-Diyos. So yung kaibigan kong general nung makita kong general, may in love yata ako sa kanya Pero hindi, joke lang, no? Di ba, parang makikita mo, di ba? Parang ang tindi nito, kaibigan ko to. When you see God as God, you will definitely fall in love with Him. Minsan nga, may kaibigan ka, hindi mo alam, magandang kumanta. Tapos nung pinakanta, ang ganda palang kumanta. Na-in love ka. Dahil lang magandang kumanta. No, ang dami dyan, na-in love dahil magaling mag-basketball. Yun lang. Well, anyway, di ba? Minsan nangyayari, pag humanga ka na, na-in love ka na sa Kanya. At sana po, marating natin yung punto na yan na umahanga po tayo sa Panginoon. So, sometimes, as I've said earlier, sometimes we worship God, pero not for who He is. Minsan sinasamba natin ng Diyos, pero hindi dahil, wow, kahanga-hanga siya, sasambahin ko to. Minsan hindi po yun Minsan kasi may kailangan tayo. Diba? Nangyayari yan. Sabi ko nga, parang sometimes we treat God as a vending machine. It reduces God into a merchandise or agimat. Na minsan akala natin, agimat yung Diyos. Anting-anting yung Diyos na kailangan gawin ko to para makuha ko yung kailangan ko. Nagkakamali po tayo. That is false worship. Kapag ganun na po ang atin pong pakiramdam. That's why, kapag nagpe-pray tayo, at hindi natin nakuha yung pinagpe-pray natin, we lose interest. That's why, kapatid, ba't ang tagal lang kita hindi nakikita sa church? Hindi naman sinasagot yung prayer ko That's why. That's why, kapatid, ba't hindi na kita nakikita nag-worship sa church? Paano? May nang away sa akin doon. Hindi ka na nag-church kasi may nang away sa'yo. Hindi ka na nag-church kasi pray ka ng pray na ma-promote. Hindi ka na-promote. Hindi ka na mag-church. Napakaliit ng tingin po natin sa Panginoon pagka ganun. Ang tingin natin, Diyos ko may utang ka sa akin. Ang dami kong ginawang simba ngayong taon na to. Siguro naman, minsan po ang liit ng tingin natin. Mga kapatid, huwag mong maliitin ang tingin sa Diyos. Huwag. Huwag pong maliitin. Hindi siya ordinaryo. Hindi siya pipitsugin. Ang totoo po, hindi ka pa nakakasamba hanggat hindi ka namamangha sa Diyos. Pag lumabas po tayo dyan, may araw, okay? Nasubukan niyo na bang tumitig sa araw? Hindi pa siguro kasi hindi pa kayo bulag.
Pero alam niyo po, yung araw na yan, minsan tayo ginagawa na lang natin ordinaryo yan eh. Sun, araw, ganun lang, hindi natin pinapansin yung araw. Pero alam niyo ba kung gaano katindi ang araw? Noong World War II, binomba ng US ang Japan, Nagasaki, Hiroshima, gumamit po ng tig-isang atomic bomb. Ang araw po ay parang 100,000 atomic bomb na sabay-sabay sumasabog ng walang tigil. Yun po yung araw. Ang araw po, ang dami yung pwedeng gawin yan. Pero pag lumalabas tayo, tingin lang natin, araw lang, hindi natin pinapansin yung araw. Minsan po, ganyan ang Panginoon natin. God is awesome. God is wonderful. Pero minsan po, akala natin God is ordinary. So mga kapatid, this is very important. One sign that you have truly worshiped the Lord, namangha ka sa Panginoon as you are worshiping Him. That is one sign of true worship. Another sign of true worship is, as you have seen God for who He is, when we truly worship, you see yourself. We also see ourselves when we worship the Lord. Kung paanong ang laki ng tingin mo sa Diyos, biglang nakita mo bigla yung sarili mo. Ano? Parang proud na proud ka, mayroon kang flashlight, ang ganda, ang laki. Tapos nung napatingin ka sa araw, biglang nanliit yung flashlight mo. Biglang naging insignificant kasi biglang nakumpara sa kalawalhatian ng Panginoon. Verse 5, Isaiah 6 verse 5. Sinabi ko, kawawa ako, sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. So ano sabi ni Isaiah? Kawawa ako. Ba't siya naging kawawa? Si Isaiah po ay hindi kawawa. Kasi po si Isaiah ay pinsan ng hari. Si Isaiah po ay hindi commoner. Hindi po siya, mga aliping sa gigilid. Si Isaiah po ay pinsan ng hari, royalty, royal blood, dugong bughaw si Isaiah. Kasama po siya sa palasyo. At siya po ay malapit din sa mga religious leaders sa templo. Mataas ang rango niya sa religion, mataas din ang rango niya sa politics. Hindi po siya kawawa. Pero nung makita niya po ang kadakilaan ng Panginoon, sabi ni Isaiah, woe is me. Kawawa ako. Nakita niya sarili niya na maliit. Mapapahamak ako. Sabi niya, I am ruined. Makasalanan ako. At galing ako sa lahi ng makasalanan. Biglang lumiit ang tingin ni Isaiah sa kanya pong sarili. Alam niyo nangyari? Nahiya siya bigla sa Diyos. Nahiya siya bigla sa sarili niya. Nahiya siya bigla dito sa Diyos. Yung iba hindi nahiya sa Diyos eh. Yung iba, wala lang. Para akala mo, classmate niya ang Diyos nung elementary sila. Pero si Isaiah, biglang nahiya siya sa Panginoon. Nanliit siya bigla. Nalimutan niya lahat ang kanyang mga accomplishments. At nanliit siya bigla dahil sa kalakihan ng Panginoon. Na minsan may mga nanay, nagyayabangan. Sabi ng mga nanay, kita mo yung damit ng anak ko, ang puti Sabi naman ng isang nanay, mas maputi yung damit ng anak ko. Paputian sila ng damit ng anak nila. Tapos biglang dumaan yung, gulat kayo Sabi ng kabilang nanay, yung pinagyayabang mo na maputi, akala mo puti-puti na, biglang hindi pa pala. Ganun yun eh. Actually, ganyan po yung nangyari sa Panginoon. Akala mo okay na, pero nakita ni Isaiah ang Diyos, hindi pa pala okay. Nakapunta na ba kayo ng Boracay? Siyempre, palagay ko naman nakapunta na tayo sa Boracay. Meron dong magbabayad ka para lang makuha naman ng picture, yung sandcastle. May picture tayo dyan ng sandcastle. Pakita naman natin. Meron tayong picture ng sandcastle sa Boracay. Nagpa-picture na ba kayo niyan? Meron ba kayo niyan? Pag kayo po ay nagpunta ng Boracay, nag-island hopping kayo, meron isang island doon, meron ganyan, uri, at hindi pwedeng magpa-picture. Kailangan magbayad ka. So ikaw naman, titignan mo, wow, sandcastle. Di ba? Parang, ayos, sandcastle. Pero yung mga gumawa po niya sandcastle na yan, proud na sila dyan, nagpapabayad na sila. Until one time, may nakita po ako na competition ng sandcastle sa Florida, sa US. Ito po ang kanilang entry, itong sandcastle na ito. Sandcastle yan. Pag galing ka dito sa Florida, tapos libre ang picture, tapos pupunta ka sa Boracay,
sisingilin ka sa ganong uri ng sandcastle, sasabihin mo sa kanya, sa'yo na yan. Hindi ko kailangan yung sandcastle mo. Ang baduy, pipitsugin. No, dati nagbabayad ka pa. Pero nung makita mo, lalang naman pala yan eh. Yan po yung nangyayari sa atin when we worship the Lord. Nakikita mo, akala mo, ang sipag-sipag ko na, ang bait-bait ko na. Then nakikita mo, woe is me. I am ruined. I am a sinner. Bigla nakikita po natin yung kaliitan natin. Parang yung anak ng isang scientist sa NASA. Yun yung kanyang anak, gumawa ng airplane. At proud na proud yung anak niya doon sa airplane na ginawa niya. Punta siya sa daddy niya, scientist sa NASA. Sabi niya, Dad, tignan mo yung airplane ko, ang ganda-ganda. Tapos nung pinalipad niya yung airplane niya, wow, diretso, proud na proud siya doon sa airplane niya. Pwede ba ipagmalaki yung paper plane na ginawa mo sa mga rocket sa NASA? Hindi. Minsan ganyan ho tayo sa Panginoon. Minsan nagmamalaki tayo. Minsan na feeling mo, ang ganda-ganda mo na. Tapos bigla nagparada yung mga contestant ng Binibining Pilipinas. Tabi ka ngayon bigla. Di ba? Kasi habang gumaganda sila, habang lumalapit sila sa'yo, kayo na bahala dyan. Ha? So isang rule yan, huwag ka masyadong magdididikit. Dahil yun, ganon. So compared with God, we are nothing. Ano man meron tayo, we are nothing. Lord, wala akong absent sa church. We are nothing. Lord, nagbibigay ako sa pulubi. We are nothing. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Our holiness is nothing compared with God. Pag pinagkumpara mo ang pinakamatalino na langgam sa pinakabobong tao, sino mananalo? Sobrang bobo naman ng tao kung nanalo yung langgam. Pinakamatalinong langgam. Ano ang kayang gawin ng pinakamatalinong langgam? Magsulat? Kumanta? Siguro ang pinakakayang gawin ng pinakamatalinong langgam ay kumagat ng mas malaking dahon kaysa sa ibang mga langgam. No? Hindi ko alam kung ano kayang gawin. Pero yung pinakamatalinong langgam, hindi mo pwede ikumpara sa pinakabobo na tao. Kahit na yun pang tao na yun, meron mga sakit, o yung tao na yun, meron yung pinakamahinang tao, hindi mo mananalo ang pinakamatalinong langgam. Yan ho tayo in comparison with God. That's why when we see ourselves, ang liit ko pala. Now when you worship the Lord, lahat pala ng meron ako, awa lang ng Diyos. Lahat pala ng tinatamasa ko, lahat ng aking nakikita, tinahawakan, buti na lang na nahabag ang Diyos sa akin, naawa ang Panginoon sa akin. Yun po ang posisyon natin. And you have worshiped the Lord pag nakita mo yung posisyon mo na ganon kaliit sa harap ng atin pong Panginoon. Now, everything we do, our holiness, our sins, sabi po sa Bible, Isaiah 4:6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, ano raw? Maruruming basahan. Kasi merong malilinis na basahan. Yung bagong basahan. Pero hindi ka lang basahan, maruruming basahan ang lahat ng gawa natin. Pastor, paano yun ikaw? Nagpipreach ka, nagsisermon ka, nagpapastor ka, maruruming basahan po lahat yan sa harap ng Panginoon po natin. Kung ikukumpara po natin sa kalawalhatian, sa kabanalan ng atin pong Diyos. So ano po ang dapat natin na attitude when we worship the Lord? We are humbled. No, we should be humble when we worship the Lord. Dapat po may puso tayo na mapagpakumbaba. Psalm 51:17. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbaba at pusong mapagtapat. Yan ang dala po natin during Sunday morning. When we come together to worship the Lord, magdala po tayo ng pusong mapagpakumbaba. Huwag nating isipin na boss tayo, na magaling tayo, matalino tayo, na mayaman tayo. Pag lumapit po tayo sa Panginoon, pare-pareho lang tayo, mabababa tayo sa harapan niya. No, let us be humble as we come to the Lord. Alam niyo ba si King Uzziah, kayo na binasa natin, no? Namatay siya. After 52 years ng kanyang maayos na paghahari sana, namatay siya. Alam niyo po ba kung anong kanyang kinamatay? Ketong. Ano ngayon, yung ketong?
Yung ketong po, kaya siya nagkaketong dahil sa kanya pong 52 years na paghahari, maganda po ang uri ng kanyang paghahari, yumaman po ang kanilang bayan, yumabang itong si King Uzziah. At dahil po siya ay yumabang, pati po yung templo, hindi na niya ginalang. Bawal siyang pumasok doon sa templo kasi ang pwede lang pumasok doon yung mga saserdote. Dire-diretso siya sa templo, nag-alay siya ng sarili niya, nag-burn siya ng mga insenso niya sa loob ng templo. Nagalit ang Diyos sa kanya, binigyan siya ng ketong. At yun na po ang kinamatay ni Haring Uzziah. Sayang, nagmalaki si Haring Uzziah. Pagpapasok po tayo to worship the Lord, bawal ang mayabang. Bawal magmalaki, bawal magmataas. Isaiah's response was not pride. His response was brokenness nung makita niya ang Panginoon. That's another sign that you are truly worshiping the Lord. Nakita mo ang Panginoon, dapat itaas talaga ang Panginoon. Humahanga ako sa iyo. Tapos nakita mo ang sarili mo, mababa ako, Panginoon. Alipin mo lang ako, makasalanan ako. Salamat na lang, Panginoon, dahil minahal mo pa rin ako kahit ganito ako. Sign number 3. When we truly worship, we are cleansed. So, nakita niya ang sarili niya na siya ay marumi, pero hindi po doon natapos ang kwento. Isaiah 6:6-7. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Okay, yung isa sa mga anghel, kumuha ng baga, lumipad patungo kay Isaiah. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na sa ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Nung makatagpo ni Isaiah ang Panginoon, nung makita ni Isaiah ang kanyang sarili, ang sumunod po, cleansing, purification. Dahil po nagkaroon siya ng encounter. Mga kapatid, worship is encounter with God. Ang pagsamba po ay kapag nakatagpo natin ang Panginoon. Nawawala ang karumihan kapag nakakatagpo natin ang Panginoon. Kasi ang Panginoon ay liwanag eh. Kaya habang siya ay liwanag, lumalapit ka sa liwanag, lumilinaw lalo yung mga kaliit-liitang kadungisan po natin nakikita sa kaliwanagan. Because our God is a consuming fire. Encounter produces cleansing. Because our God is a consuming fire. Hebrews 12:29. Sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Look at this verse. Look at this verse. Ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. No, kung imagine niyo may apoy dito, lahat ng ilapit mo sa apoy na to, masusunog. Ang matitira lamang ay yung mga pure. Yun lamang yung matitira pag nilapit mo sa apoy. Parang yung ginto, inilapit mo sa apoy, pag nag-encounter yung ginto tsaka yung apoy, lahat ng impurities mawawala. Ang matitira yung puro purity. Wag na ginto, wag na apoy. Kamay mo na lang tsaka alcohol. Pag inilapit mo yung alcohol sa kamay mo, malilinis, matatanggal. Nag-encounter yung alcohol tsaka kamay mo, magiging malinis dahil sa alcohol. Nag-encounter eh. Wag na yun. Naghuhugas ka ng pinggan. Dahil ikaw ay naghuhugas ng pinggan, nalinis ang kamay mo. Dahil naghugas ka ng pinggan. When we encounter God, we are cleansed. Lumilitaw ang atin po mga kasalanan, and then we are cleansed by the Lord. And what does cleansing produce? Therefore, cleansing produces forgiveness. When you worship the Lord, nakikita natin ang kasalanan natin, pinapatawad po tayo ng Panginoon. Kasi po inaamin natin yung kasalanan natin. Lord, ganito ako. Diba sabi ni Isaiah, woe is me, kawawa naman ako. There is forgiveness. Guilt is removed. Then there is renewal. Dahil may renewal, panibagong simula. There is a new beginning sa harap ng Diyos. And finally, there is transformation. Nakakaroon po ng pagbabago. Bumibitaw, lumuluwag yung kapit ng kasalanan sa atin when you worship the Lord. You do not become sinless, not sinless, but we sin less. Umuunti ang atin pong pagkakasala, nagagawa na pagkakasala. So mga kapatid, let me ask you this question. When you go to church, do you live forgiven or unchanged? Pag lumalabas tayo sa pinto na yan,
Napapatawad ba tayo o we are unchanged? Parang pareho lang, pumasok tayo ng 0, lumabas tayo, 0 pa rin. Hindi ho, dapat na ganoon. We are cleansed by the Lord. At panghuli po, pang-apat, when we truly worship, we become willing to serve. Isaiah 6 verse 8. Narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking papadala? Ang sabi ni Yahweh, sino kayo papadala ko? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot si Isaiah, narito po ako ang inyong isiugo. Nandun siya sa harap ng trono, tapos narinig niya, sino kaya ang ipapadala ko? Sagot kaagad si Isaiah, eto ako. Ako na lang isugo ninyo. Sabi ni Isaiah, yun pong epekto ng worship. We become willing to serve. Worship is not the end, but worship is the beginning. Ito po yung pasimula. Hindi ho dumating tayo sa church, nag-worship tayo, tapos na. Next time na uli. Hindi ho. Worship is the beginning ng journey po natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kay Isaiah, the desire to serve ignited. Hindi nyo alam biglang umapoy yung desire sa puso ni Isaiah. The desire to serve was ignited. Parang nasindihan bigla. Nung una, wala. Matagal na siya sa templo, matagal na siya sa palasyo, matagal na siya nabubuhay. Pero nung makatagpo niya ang Panginoon, biglang naghanap siya ng magagawa. Biglang naghanap siya ng ano kaya pwede kong service na gawin sa Panginoon. Yun ang epekto po ng worship. Nag-ignite. And then because of that, he immediately volunteered. Hindi naman siya tinawag Hindi naman siya, oy, ikaw, gusto mo ba? Hindi naman siya tinawag Pero nag-volunteer siya. Ako na lang ang isugo mo, Panginoon. Here I am. Send me. When we worship the Lord, we become willing to volunteer. Sa gospel, kung naalala niyo po yung kwento nung sinasapian ng masamang spirito. Yan, tumawid si Jesus, yung lumipat sa mga baboy. Baka naalala niyo yung kwento na yun. Yung lumipat sa mga baboy. Pagtawid po ni Jesus, ando doon yung sementeryo, andoon yung sinasapian ng masamang spirito, si Legion, yung pumapasok na masamang spirito sa tao na to. Paglapit ni Jesus, ang sabi po, nung sinasapian ng masamang spirito, layuan mo kami. Sabi ng lalaki, lumayo ka, huwag kang lumapit sa amin. Pero nung ma-encounter nila si Jesus at sila ay nakalaya na, ano sabi ng lalaki kay Jesus? Lumapit yung lalaki kay Jesus. At sabi po ng lalaki kay Jesus, Lord, susunod ako sa'yo. Sasama ako sa'yo. Dahil na-encounter niya si Jesus, ang gusto niya sumunod kay Jesus. Nung hindi niya pa na-encounter si Jesus, pinapalayo niya si Jesus. Pero alam niyo, sa kwento na yon, meron mga hindi naka-encounter kay Jesus, pinapalayas nila si Jesus. Yun yung mga nag-aalaga ng baboy. No, yun yung inaalihan ng masamang spirito, ang sabi niya, Lord, susunod ako sa'yo. Pero yun yung mga nag-aalaga ng baboy, sabi nila, Jesus, umalis ka rito, iwan mo kami. Layo. Pinapalis nila si Jesus. Bakit? Hindi nila na-encounter si Jesus. Alam niyo po, whether we like it or not, when we encounter the Lord, we would like to volunteer and serve the Lord. Ang dami ho natin pwedeng gawin sa Panginoon. When we go to church, ano ba nangyayari? When we go to church, during church, ganito, no? We gather to worship. Okay? Nakakatipon po tayo for teaching, to learn, briefing, siguro, to prepare, to recharge. That's what we do. We gather to worship. But after church, what do? We scatter to serve. Hindi ito yung scatter na nasugal dapat yata hindi scatter ginamit ko dyan After ng worship, we spread. Parang palaman naman yun No, paglabas natin ng worship, magkakalat tayo. Mali rin Magkakalat, no? Basta alam nyo na yun. We scatter. No? Kumaga, kakalat tayo para maglingkod naman tayo sa Panginoon. That's what we do. Nakakatipon tayo, nagpapalakas tayo, lalabas naman tayo para maglingkod naman tayo. Yun naman po yung gagawin natin. So, mga kapatid,
tumingin po kayo sa akin. Volunteer. Volunteer. Ang dami-dami ho nating magagawa para sa Panginoon kung lahat po tayo willing mag-volunteer. Willing mag-serve. No? You can volunteer two ways. Una, personally, mag-volunteer ka in serving the Lord in your own way. Yung kapitbahay mo, tinutulungan mo, di ba? Naging mabuti ka sa iyong kapwa, sa iyong opisina, pinapakita mo yung testimony mo. No, there are so many ways to volunteer. Pwede ka mag-disciple, hindi mo naman kailangan i-report sa church. You can do it on your own. Maging mabuting tao ka, maging mabuting testimony ka, maging generous ka, maging mapagmahal ka, at ipakilala mo si Jesus sa mga taong ito. Ipanalangin mo yung ibang tao. Be a prayer warrior kung nasan ka man. You can do that. You can volunteer to do that. Hindi ka na kailangang utusan o turuan o isali sa grupo. Personally. But also, you can volunteer in our setting, institutionally. No, hindi naman sa church lang, pero sa church, marami po tayong ministry dito. Marami po tayong kailangan dito. Isang araw, nag-iisip kami, sino pa kaya mga musicians dito? Nag-iisip kami. Meron kaya rito marunong tumugtog ng violin? Diba? Meron kaya rito marunong, ano ba yung sinabi ko, tumugtog ng saxophone? Diba? Meron pa kaya rito marunong mag-trombone? Diba? Baka meron. Ang ganda ng worship kapag napagsama-sama po natin yan. Huwag mo ipagkait kung ano yung meron ka. Baka meron dito na merong gifting sa music, no? Marunong kumanta. Ialay mo sa Panginoon yan. Baka meron dito magaling sa graphic design. Ialay mo sa Panginoon yan. Kailangan natin ng mga teachers, kailangan natin ng mga disciplers, ang dami ho natin magagawa para sa Panginoon. That's why we keep on training people in our church. Marami ho tayong ginagawang training sa church natin. Volunteer for the Lord. Volunteer sa counseling, sa 700 Club, mag-volunteer ka. Sa DZAS, mag-volunteer ka. Sa church, mag-volunteer ka. Give a part of your time to the Lord. Ipagkaloob mo po sa Panginoon yan. Alam niyo po, the most qualified workers talaga are those who are worshipers. Yung mga talagang puspos ng worship sa Panginoon. Yun ang most qualified and most effective na mga workers para sa Panginoon. So mga kapatid, I hope, kung may calling ka, wag mong wag mong i-delay yung calling mo. Act and obey your calling from the Lord. So, until hindi mo tinatanong sa sarili mo, ano kaya magagawa ko para sa Panginoon? Natanong mo na ba sa sarili mo yan? Hanggat hindi mo natatanong sa sarili mo yan, paano kaya ako makakatulong? Baka hindi ka pa talaga tunay na nakahawak o nakapasok sa presensya ng Panginoon. Kasi kapag ka nakapasok ka sa presensya ng Panginoon, hindi ka mapapakali. Hindi ka mapapakali talaga na hindi ka nagsaserve sa Panginoon natin. So as we close, nararamdaman mo ba parang tinatamad na ako? O tinatamad ka na mag-serve? Nararamdaman mo ba parang nanlalamig ka sa Panginoon? Nararamdaman mo ba na parang lobat, malayo, ligaw, lutang? Mga kapatid, worship God. It is our foundation. And I hope, kung meron man po sa atin nakakaranas na ganyang uri ng pakiramdam, bumalik ka sa Panginoon. Magkaroon ka ng time talaga para mag-focus to give everything you have to the Lord. And I promise you, hindi ka malulugi. Lagi kong pinapangako yan, hindi ka malulugi kapag ang buhay mo ay inalay mo sa atin pong Panginoon. So this morning, mga kapatid, commit, dedicate yourself to God. Pero una sa lahat, dedicate and commit yourself into worshiping the Lord. Hanapin natin itong 4 na binanggit natin ngayong umagang ito. You see God as God. You see yourself, kung gaano tayo kaliit. Tapos yung pangatlo po natin, cleansing, transformation, and finally, we become willing to serve the Lord. Pag nakita po natin yan, mga kapatid, that those are at least 4 of the signs of true worship. Manalangin po tayo. Ama namin, ngayon po umagang ito, nandirito po kami. At katulad po ni Isaias, Lord God, nung sinabi niya po, Panginoon, sa inyo na nandirito siya para po gamitin ninyo, sineryoso niyo po siya. At ginamit mo siya talaga, Panginoon, ng makapangyarihan. Ginamit mo siya po, Panginoon, talaga ng malakasan. At Lord, kami po, nandirito rin po kami. Si Isaiah, Lord, isang tao lang,
Pero napakalaki po na naging impact niya sa buhay ng marami. Kami rin po, Panginoon, marami po kami dito ngayon. Nawa po, Panginoon, magkaroon ng impact ang buhay namin sa aming kapwa. Panginoon, nandito po kami. We worship you. Here we are. Send us, Lord God. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.